Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus at pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ayaw niyong umupo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Doon po sa bandang nasa likod, magandang gabi po sa inyo lahat. Hello? Yan! Para kayong lang kausap Dito sa gawing kaliwa, tingnan natin kung ganun din. Magandang gabi po, kayong mga nasa likod. Galit. Mga kapatid, I will attempt to make conclusions at pagtugmain ang paksa natin sa 4 na araw at base sa ating ebanghelyo patungkol sa ating Ama. Bago ang lahat ay tawag tayo ng volunteer. Meron bang gusto mag-volunteer? May premyo po si Father Troy. Libre pa kumpisal. Nasaan si boss? Ang aking tatay. Volunteer. Hindi matutuloy humilya. Wala. Walang isang matapang man lang dito. Libre laptop. O, ayan. Wala pa rin. Mayayaman na siguro kayo. Garrett, halika na nga. Para matuloy ang humilya natin. Okay, palakpakan natin si Garrett. Single pa to, ha? Anong cell number mo? Wag na. Garrett, kamusta ka? Buti naman po. Kamusta love life mo? Wala pa po. Tatay mo nandito? Opo. Kaya pala Okay, huwag kakabahan. Kasi ang usapin natin tungkol sa tatay, tungkol sa ama. Okay? Unang tanong ay, mahal mo tatay mo? Sino mas mahal mo? Tatay, nanay? Mag-ayos ka, ha? Nanay po? Yung ba'y tanong o hindi? Parehas na lang po siguro. Nagtatanong ka ba o sumasagot? Parehas po sila. Sino mas matimbang? Parang, wag na lang po siguro. Papawisan yung aking anak. Okay, wag na lang. Sige. Dahil ang paksa ngayon ay tungkol sa ama, bigyan natin ng pansin si tatay. Anong tawag ba sa kanya?
Daddy lang po. Daddy. Social. Daddy. Di ba dad? Daddy. Kung mayroong isang ugali na minana mo sa iyong tatay, dahil anak ka ng ama mo, anong ugali yaon? Galitin po. Talaga, di mo, natutuwa ka doon sa ugaling minana mo? Di po siguro. Minana mo ang pagiging magagalitin niya. Nasaan ba yung... Curious na tuloy ako. Sino ba tatay nito? Ay, naku! Diyos ko! Huwag mong kagagalitan, ha? Anong magandang bagay ang minana mo? Malambing po siguro. Cambio ka agad, ano? Cambio ka agad. Malambing at magagalitin. Normal na mga bagay. O, ito naman. Pangalawang tanong. Nahagupit. Oh, naman nahagupit. Napalo ka na ba? Maraming beses na po. Kaya close kami. Close kami. Ano yung isang bagay na pinalo ka talaga ng sukdulan? Nung nanonood po ako ng TV, tapos gusto po nila manood pero hindi po ako pumayag. Natural. Nanonood nga naman ako. Ba't kayo nang istorbo? So, pinalo ka. Ilang beses? Isa lang naman po. Pero sa likod po. Sa likod. Sa totoo lang, this is very serious. Nagtampo ka. Opo. Nagtampo ka. Meron pa bang okasyon, o ano yung okasyon? Ano yung okasyon na medyo talaga nagtampo ka kay daddy mo? Yung mga tungkol po sa mga dito po sa ministro ng altar servers. Okay. Nagtampo ka, nagtampuhan kayo, ngunit naunawaan mo ba kung bakit ganun na lang ang kanyang pagdidesisyon? Opo naman po. At ano ang ginawa mo pagkatapos mo naunawaan kung bakit ganun na lang ang desisyon ni daddy? Humingi na lang po ako ng pasensya. At mahal na mahal mo siya. Tama ba? Opo. Dad, I love you po. Palakpakan natin siya. Humingi ka rin na ng increase ng baon, ha? Mga kapatid, tatlong bagay yung natuklasan natin kay Garrett at sa kanyang relasyon sa tatay. Una, meron siyang minana. Meron siyang minana. Kasi tatay, ama, natural yan. Ang unang paksa natin sa ama namin ay mayroon dalawang parte. Una ay patungkol sa ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Hindi na pala. Simula ama namin hanggang sumasalangit ka, patungkol yan, papuri yan sa ama sa langit. Simula naman, sumaamin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng aming kakanin, hanggang matapos, ito ay patungkol naman sa atin. The first three are for the Father, and the rest are petitions, intentions for us. Now, doon sa ama namin at sumalangit ka, kung kayo ang tatanungin sa buong kwento ng ama namin, ano ang pinaka-paboritong parte nyo sa panalangin? Kung kayong papapiliin doon sa buong panalangin, ano ang pinaka nakakaantig sa inyong parte? Yes, ma'am. Sis. Patawarin mo. Madami ka sigurong kasalanan. Ano? Patawarin mo. Kayo po. Hindi siya matakaw. Ano? Ikaw ganun din siguro. Ha? Bigyan mo kami ng aming kakanin. Yung ating commentator, ano kayang masasabi niya? Sundin ang loob mo. Okay? Dito. Bro.
Mapasa amin ang kaharian mo. Daddy, sana mabuti na yung anak ko. Wala. Wala, di kasama yon. Ano po? Mapasa amin ang kaharian mo. Okay, ang ganda. Nung unang tinanong po sa akin, yung tanong na yan, nag-isip din ako. At sa aking naging palagay, ang pinakamaganda para sa akin ay yung unang salita. Ama namin. Ama namin. Bakit? Yung buong dasal ay nagpapatungkol sa isang Diyos na tinatawag kong Ama. Tinatawag kong Daddy. Siya yung nagbibigay patawad. Siya yung nagbibigay ng pagkain. Siya yung nagbibigay ng kaharian niya para sa atin dito. Ganon ang Ama. And this is the most beautiful part because yung Ama, tinawag niya tayong mga anak. We are chosen. Kinuha niya tayo bilang anak. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay anak ng Ama. Ama sa langit. Kapag katabi mo ay kagalit mo, Ama ng impyerno. Pero ang katotohanan ay, yun ang ating pinaniniwalaan. Meron tayong Ama sa langit na pumili sa atin at patuloy tayong tinataguyod. And not only that, the second word means bless. The second word is blessed. And this is the second word. Holy be your name. Holy be your name. Your kingdom come. Your will be done. These two next verses, holy be your name and your will be done on earth as is in heaven. Ito ay nagpapahiwatig na ang Ama hindi lang nagpapabanal dahil tinawag na tayo maging banal tulad niya, bagkus, gusto niya, kung anong mayroon sa langit, mayroon din tayo dito sa lupa. Biniyayaan niya tayo. Kung anong meron doon, kung may crispy pata sa langit na napakarami, at napakalutong, meron din tayo dito. Kung merong kapayapaan walang hanggan doon sa langit, biniyayaan niya tayo ng kapayapaan din dito sa lupa. A Father who chooses that you and me are together and will be holy, and a Father who blesses someone. The video that I would like to show you is a video that depicts ang presensya ng Panginoon ng ating Ama, walang pinipiling larawan. Mapamahirap man o mapayaman man, ang presensya ng Panginoon ay naroroon sa taong yon. Tunghayan natin sa ilang sandali yung video at kwento.
Kung kayo ang tatanungin ko kung ano ang nakaantig sa inyo sa munting pelikulang yon, alin kaya ang pipiliin nyo? Sige na nga, mukha kayong gutom. At usaping gutom, ang nakaantig sa akin nung una kong natanaw yung pelikula ay yung mama na pagkatapos siyang buhusan, pagkatapos siyang basain, pagkatapos siyang mga lakal sa basurahan, ay dumukot pa siya ng salapi at ibinigay sa isang bata na mistulang may kaya naman sa buhay. The point here is that the Father, who is so rich and all-powerful, ay nagpasya na bumaba sa lupa at nagpumilit ipasok ang sarili niya sa ating kasaysayan, hindi bilang isang mayaman o heredero, kung hindi isang simple at mababang tao. At yun ay walang iba kung hindi ang pagkatao ni Jesus. Hindi mayaman, napakasimpleng tao, ngunit siya ang nagturo sa atin kung paano ang magbigay. Meron akong isang seminarista, ang pangalan niya, wag na lang natin sabihin ng pangalan, tawag na natin si Chris. Si Chris ay hindi nakilala kung sino ang tunay niyang ina. Siya ay naiwan sa ospital ng mahabang panahon at kinuha siya ng kanyang kapitbahay. Kapitbahay ang nagpalaki sa kanya at sa murang edad ng 5 o 6 na taon, doon niya lang nalaman na yung ama niya ay doon lang nakatira sa kabilang barangay. So makatuwid, hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama. Ngunit siya ay nagpursigi at inaruga ng mga taong hindi niya kadugo. At sa kanyang pagpupursigi sa buhay, lahat ng hirap naranasan, nagpumilit magkolehiyo hanggang naging isang CPA. Nagtrabaho ng ilang taon at pagkaraan ng ilang taon na nakapag-ipon at naibigay ang ipon sa kanyang mga nag-aruga sa kanya, nagpa siyang pumasok sa seminaryo. Nung siya ay nasa aking poder, naturuan natin at naproseso ang kanyang problema at umuwi minsan sa kanyang baryo at sa unang pagkakataon, after 39 years, doon niya nasabi yung salitang tatay. Doon niya lamang na wika yung salitang tatay. Araw-araw niya nakikita. Kapangalan niya pa man din, pareho silang kalbo. Cristobal. Ang tawag nila sa tatay niya, Cristobal. Tuwing nagkikita sila, Cristobal. Yun ang kanyang pakitungo sa kanyang ama na nang iwan sa kanya at nag-abandona sa kanya. Na hindi kumilala ni minsan bilang anak niya. At sa pagkakataon yung binigyan siya ng pagkakataon na mag-ahin sa kanyang ama dahil turo ng seminaryo, nasabi niya, tatay, halika na at kumain tayo. Nung kinukwento niya sa akin yung kwento, ang ginawa niya, kinikilabutan ako. At isa lang tanong ko sa kanya, ano ang nag-udyok sa'yo upang sa tagal ng panahon, iniwan ka, inabandona ka, binastos ka pa at madaming beses ka pinahiya, ano ang nag-udyok sa iyo upang makipag-ugnay muli sa Kanya? Ang wika niya, Father,
bukod sa tatay ko sa lupa, ako ay naging accountant at naririto ngayon dahil meron akong ama sa langit na kumalinga sa akin nung ang ama ko sa lupa ay hindi ko matagpuan. Lahat kami doon sa kwarto na kung saan siya nagbabahagi, tumutulo ang luha. Ama na mapabanal, ama na mapagkalinga. The next verses of our Father tells us, forgive us our sins, or give us today our daily bread, and forgive us our sins. Yung next video, hindi yung continuation. Mamaya natin itutuloy yung continuation. Yung next video ay magandang mapulutan din natin ng aral.หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Kwento ng isang tatay na pipe พ่อที่ไม่เป็นใบ้ na nagpupumilit magmahal ng anak. Isang spoiled na anak, พ่อที่เหมือนคนอื่น bingi at pipe ang kanyang ama.พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก A father who could listen in hopes and fears. Ama na nagtatanggol. พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Anak na naliligaw. Kaarawan ng anak. Bigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Hindi pwedeng maari mamatay ang aking anak. Kakain kami ngayon, lalaki siya. Magiging mahusay sa eskwela. At kaarawan niya ngayong araw na ito. I'm sorry for being deaf and mute. I was born so. I can speak like other fathers. But I want you to know that I love you with all my heart. Take my blood. There are no perfect fathers, แต่มีพ่อ but a father will always love perfectly. ดูแลคนที่ดูแล Remember to care for those ใครประกันชีวิต who care for you. Hindi ho ako nagbebenta ng insurance. Bastos. Napakaganda na, insurance palang benta, no? Nasira to. Sana pinutol mo kaagad, ikaw naman, nahalata tayo. Kala. Anyway, mga kapatid, kung babalikan ho natin, klaro yung mensahe. Klaro yung mensahe. Ama na pinakanak, na bingi at pipi. Ngunit hindi doon napatid. Hindi doon na antala na magbuhos siya
ng pagmamahal sa anak niyang naliligaw, nalilito hanggang sa punto na putulin niya ang kanyang buhay. At sa pinakahuling pagpapamalas ng kanyang pagmamahal, dugo niya ang kanyang ibinigay. Hindi po naiiba sa atin dito. Meron akong kwento tungkol sa aking matalik na kaibigan na nung una naming panagpo ay ang sabi ko sa kanya, Tol, believe ako sa iyo. Meron siyang 3 anak. Ang pinakabunso ay may ADHD, 9 na taon, nung una ko nakilala, o 8 taon. Ang pangalawa ay medyo tomboyen na hindi rin klaro ang landas. At ang pangatlo ay may cerebral palsy at simula pinanganak hanggang 29 taon, 29 siya noon, ay nakaratay sa wheelchair. Yung aking kaibigan ay parang artista. Kala ko nga si Eric Kison nung una, matangkad, tisoy, magandang katawan. Ngunit nabigo sa mga babae. Iniwan siya ng kanyang mga naging girlfriend at asawa. Yung mga babae talaga minsan hindi maintindihan sa buhay, ano? Iniwan siya at siya ang nagtaguyod ng 3 niyang anak. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nag-asawa? Sabi niya, tama na. Ibubuhos ko na lang ang aking oras, kakayanan at pagmamahal sa aking 3 anak. May ADHD, naliligaw ang landas, at may cerebral palsy. 29 taon na. Binubuhat araw-araw upang paliguan. Ang sabi ko sa kanya bago kami maghiwalay, Tol, yan ang pases mo sa langit. Yang pag-aaruga mo sa iyong mga anak bilang ama at ina ang siya magiging pases mo sa langit. Pagkaraan ng 4 na taon, binalita sa akin na galing siya sa doktor at may sakit daw siya. Hindi ako pumayag at sinamahan ko siya mag-second opinion. At doon namin nakumpirma na meron siyang liver cirrhosis. Nung tinanong ko yung doktor, sabi ko, Dok, nung patapos na, anong bawal sa kanya? Ang sabi ng doktor, walang bawal sa kanya, Father, pakain mo na. Pwede niya kumain ng kahit ano. Doon ko nalaman, may taning ang kanyang buhay. Pag uwi namin, ang mga anak, ang una niyang niyakap. Pagkatapos, lumapit sa akin at doon nagsimula ang kanyang paghagulgol at naglabas ng galit. Bakit? Bakit? Wala naman akong ganong inagrabyado sa buhay na ito. Wala naman akong atraso kung kanino. Bakit akong pinaparusahan ng Diyos? Meron akong 3 anak. Sino ang magmamahal sa kanila? Sa totoo lang po, napaatras ako. Hindi ko alam kung anong iwiwika ko sa kanya. Hanggang sumagi sa isip ko yung mga salita na sinabi ko sa kanya nung kami unang nagpanagpo. Siyempre, nagdasal muna ako kasi baka suntukin ako. Tol, tanda mo nung una tayo nagkita. Ang sinabi ko sa iyo, ang pag-aaruga at ang
paano ka magmahal sa iyong mga anak ang siya magiging tiket at susi mo sa langit. Na tahimik siya. At kala ko tapos na ang laban, humirit siya at sinabi, kung gayon, isasama ko yung mga anak ko sa aking pagkamatay para sigurado akong maaalagaan ko sila, isasama ko sila. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang maging madamot. Huwag kang maging madamot. Ang mga anak mo ang siyang naging susi upang ikaw ay maging kalmado, upang ikaw ay maging pasensyoso, upang ikaw ay maging mapagmahal, mapagsakripisyo, mapagkalinga. Kung hindi dahil sa iyong mga anak, hindi ka magiging ganyang klaseng tao at hindi ka rin magkakaroon na sinasabi natin at pinaniniwalaan sa pananampalataya na susi mo yan sa langit. Dahil sa ngayon, meron ka ng chop, meron ka ng tatak, pare. Mission accomplished. Heaven waits. Kaya huwag mong isasama yung mga anak mo sa dahilang mayroon pa silang misyon upang turuan din ang mga nangangalinga sa kanila upang mangalinga pa ng husto. Upang sa gayoy, sila rin, sa tulong ng mga anak mo na may karamdaman at may kapinsanan, ay magkaroon din ng ticket tulad ng iyong tinataglay. Pero sa mga kapatid, aaminin ko sa inyo, hindi ko talaga alam ang aking pinagsasabi nung oras na yun. At kanina sa aking counseling na ganun din halos ang kanyang sitwasyon. Siya ay nagkasakit sa murang edad. Ang kanyang anak ay simula nung sinilang ay bone marrow sickness. Tapos mayroong may Kawasaki disease, may tumor sa puso, may multiple sa ngayon scoliosis. Hindi na para natapos ang kanyang pagkamalas. At tinatanong ko kanina, gaya ng pagkatanong ko noon, bakit, Panginoon, ganun? Bakit naman napakadaya mo? Yung mga mababait, ang iyong binibigyan ng kalbaryo. Napakadaming korap at mangurakot sa Pilipinas, sa Senado at Kongreso. Bakit ito mga taong ito? Mga kapatid, ang sagot na sumagig sa aking isip ay, hindi ba gayon din ang naramdaman ko nung pinadala ko yung aking nag-iisang anak? Wala siyang kasalanan. Ngunit ano ang ginawa ng tao sa kanya? Murang edad, ginamit siya upang patayin ng ibang mga sanggol. Walang naging permanenteng tirahan. At sa kahuli-hulihan, iniwan ng mga barkada, trinaydor, dinuraan, pinagsipa-sipa, kinaladkad, at kahuli-hulihan, ipinako sa krus. Hindi ba ganun din yung aking naramdaman bilang isang ama? Ngunit mga kapatid, hindi naman doon din nagtapos ang buhay. Hindi doon nagtapos ang buhay, bagkus panimula lamang. Diyos na mapagkalinga higit sa panahon ng kalbaryo at kahirapan. Sasabihin ko sana to nung topic ay broken. Hindi porkit naging gusot ang iyong nakaraan, ay nangangahulugan magiging gusot din at basag ang iyong presente at kinabukasan. Uulitin ko, hindi porkit hindi naging maganda ang iyong nakaraan, ay hindi nangangahulugan na ang iyong ngayon ay magiging basag din o ang iyong bukas
ay mawawalan ng saysay rin. Hindi garantiya yun. Bakit? Sapagkat merong Diyos na sa araw-araw walang patuloy at walang patid na kumakalinga. Tapusin natin yung video na una natin nakita at tignan natin kung paano nagtapos ang kwento.ไม่น่าเชื่อค่ะชายชราวัย 82 ปี ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์เศรษฐีนีชื่อดังในย่านชุมชนโดนรวบตัวพร้อมของกลางขณะนี้ถูกจับและดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะคือเป็นเรื่องของคุณลุงพอใจอะค่ะSigurado po ako hindi sa insurance yung galing. Mga kapatid, nakita natin doon sa pelikula na ang buhay, sabi nga sa Tagalog, ay parang gulong ng palad. Ngunit sa gulong ng palad, kung saan tayo ay pinili bilang mga at maging anak ng Diyos, tayo ay mapalad. Ngunit sa pagiging mapalad, tayo ay pinapalakas upang sa panahon ng kalbaryo pagsubok at kahit
sa kamatayan, magkaroon tayo ng kaisipan at pusong nagtitiwala na mayroong Diyos sa tuwina na mga ngalinga. Maglaan tayo ng ilang oras o sandali para sa ating pagdinilay-nilay. Ama namin sa langit at sa lupa, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo. Inaalay din namin sa iyo ngayong oras na ito kung mayroon mang kaming galit sa aming mga ama, sa aming mga magulang, sa kanilang kakulangan ng isip, marahil na nag-udyok na kami ay masaktan, sa panganahon na sila ay hindi naging ganap ng mga magulang sa amin. Humihingi kami ng iyong Espiritu upang bigyan kaming lakas na mapatawad sila saan man sila naroroon. Taglay ang mga leksyon sa aming mga magulang. Turuan mo kami maging mabuting magulang din sa aming mga anak at magiging mga anak. Tulungan mo at ilapit mo kami sa iyo upang ikaw, Panginoon, na tumawag at pumili sa amin. Panginoon na nagpapabanal at kumakalinga. Ama na nakikiisa sa aming pagdurusa, kalbaryo at mga suliranin, ay ikaw rin ang Ama na magbigay ng kanyang sarili upang kami ay maging larawan mo dito sa lupa. Maraming salamat, mahal naming Panginoon. Lahat na ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Maria na aming ina, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.